Magandang araw po. Ako po si Ariel Cayanan, ang Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization of the Department of Agriculture. Live from the 1DA studio, we are bringing to you the 143rd virtual presser of the Task Group on Food Security. Yung task group po natin ay pinangungunahan ng Department of Agriculture, Kalihim, William Duliente Dar, ay composed po ng 23 mga government agencies directed to undertake actions under the following sub-task group. Pinangungunahan po, number 1, food resiliency. Number 2, energy. Number 3, food value chain and logistics. Pang-4 po ang water. Pang-5 po ang agribusiness. Pang-6 po ang food procurement and distribution. Pang-7 po ang economic intelligence. Pang-8 po ang strategic communications. At ang panghuli po, pang-9 ay ang aquaculture and fisheries po. Ngayon pong papalapit na po ang pinakapaborito po nating holiday. Ito po yung pinakamahabang buwan ng taon, ang Christmas po ng mga Pinoy, ay patuloy po nating tinututukan ng kagawaran ng agrikultura ang supply ng ating mga pangunahing pagkain. At sinisigurado din na bukod sa access, mabili ang mga produkto ng agrikultura, syempre sa tama po nating halaga. Kasabay po nito, walang tigil ang pagdaraos ng DA ng mga kadiwa selling activities sa mga maliliit na barangay, sa mga malls at maging sa mga gasolinahan sa ilalim po ng partnership natin sa iba't ibang pribadong grupo po. Ngayong hapong ito, joining us for the first time, ang aking pong partner sa paniguradong ng sapat na supply at tamang presyo sa mga merkado. Ako po'y nagagalak. Please help me welcome ang director po ng DA, Marketing and Agribusiness po, Assistant Service, ang makisig po, gwapong-gwapo, si Director Ramon Yedra po. Magandang hapon, Director Mon. Kumusta po? Magandang hapon naman, Yusek. At mas magandang lalaki po kaysa sa akin. Ay una po sa lahat, Director, kumusta po? Ito po, na natin patagalin. Ano po ang supply? Kumusta ang supply sa mga merkado? Marami ba or may kakulangan? Ano yung mga produktong binabantayan ng ating grupo from AMAS? Meron po ba tayong nakikitang mga pagbabago from the last month's data po natin? Director Mon. Sa unang-una po, nakikita po natin sa presyo ng mga pangunahing bilihin na sapat ang supply. Kasi in general, makikita po natin sa slides na ipipresent natin, ay stable po ang mga presyo. Gaya po ng bigas. Makikita nyo po sa graph, no? Napaka-stable po. Since, ayan, simula nung mid, halos flat po yan, no? Flat na yung makikita nyong graph dyan. So, lahat ng klase ng bigas natin, premium, well-milled at regular milled, ay napaka-stable ng presyo. Hindi halos siya gumagalaw. No? Ganon din po sa ibang pangunahing bilihin. Ang binabantayan po namin ay ang tinatawag nating basic agri-food commodities. No? So, bigas, yan, isda, meat products, kagaya ng chicken at saka ng pork. No? Dito sa Galunggong, steady siya sa 240. Medyo may katakasan nga lang po yun. No? Pero dahil daw yun doon sa doon sa nagsarang mga fishing grounds Yes, natin. sir. May closure tayo. Hindi natin maiwasan yun. No? Pero ang may papayo naman namin sa mamimili, pumili kayo ng murang isda. Kasi hindi lang naman Galunggong ang pwede niyong pagpilian. Ang bangus ay napaka-estable. No? At saka tilapia ay hindi nagbabago ang presyo niyan. Ang chicken po, ang pansin namin sa chicken, hindi nagbago. No? So, almost flat siya. No? So, ang may pagbabago nakikita namin ay yung iba, ibang produkto. Kagaya po nitong ito Yusek, no? May pagbabago na naman, no? Pansin nyo, nung report po ng PSA, bumaba ang ating inflation rate. Dahil po bumaba hanggang Oktubre, bumaba ang presyo nitong
ito, pangunahin to, yung presyo ng baboy. Magandang kaganapan yan. makikita nyo, nagsimula yan, halimbawa ang kasim po, nagsimula yan 380 noong January, yun yung pinakamataas. Bumaba yan ng 100 pesos, 280. Wow. Kaya nung October na report ng PSA, ang inflation rate sa Kamaynilaan bumaba talaga ng 3.4, no? So magandang balita po 'yan. Sermon, puro po mga protina ang ating na-discuss tsaka carbohydrates. Kumusta naman po yung sa gulay na interesado rin po ang ating mga mamimili? Ay, maganda po. Ang sa gulay, mapapansin nyo, ang presyo talaga nakabase yan sa seasonal po kasi yan eh. So may mga kaunting pagbabago kasi hindi pagka panahon ng harvest, syempre bumura, pero pag wala, ay syempre mamahal. So ang presyo po ng gulay ay yan ang medyo gumagalaw base sa season. Ito, ang magandang balita po namin ay medyo okay na po. Nung nagkabagyo, tumaas ang presyo. Pero ang magandang balita namin sa inyo ngayon ay bumaba na uli. Halos kalimitan ng mga gulay bumaba. At ito pa yung isa namin magandang balita. Yung sample po ng nakalagay dyan, yan yung sample ng aming mga Kadiwa retail outlets, no? So makikita nyo ang presyo. Nako, Mas mababa ng mga 10 piso, no? Ang presyo ng mga Kadiwa stores natin. Kasi po, ang Kadiwa stores natin, diretso nakakapagbenta yung ating mga farmer cooperatives and associations. So, nababawasan bagay yung layer po. Nako. Kaya makikita nyo, baba. At 70, siguro po, 60, Sermon, ganyan. isa sa mga naging epekto bakit nag-stabilize at bumaba ang gulay ay ang utos ng kalihim, ang Region 4A at ang Region 3 ay mag-plant para tugunan po ang pangangailangan ng NCR at ang Urban Agriculture PERI ay ngayon po ay namumunga na po yung ating inisyatibo. Opo. Kasi po, napansin natin, nung, di ba bumagyo po noong norte? Ayun, kaya tumaas ang presyo ng gulay. Naku, So magandang Sermon. hakbangin ng DA na mas malapit yung nagpuproduce ng gulay para madala natin dito. Of course, Sermon, meron pong mga bagay na wala po tayong control. Ayon po sa pag-asa, forecast to, bagamat po, patapos na tayo ng taon, may inaasahan pa daw tayong 6 na tropical storm or cyclone na hindi natin alam gaano kalakas. Kung sakasakali po, nagkaroon ng kakulangan lamang or tightness sa supply ng isang particular na produktong inyong nabanggit, halimbawa po, gulay o kaya po prutas, kayo na rin po ba ang gumagawa ng paraan para siguraduhin na tuloy-tuloy ang movement or delivery ng mga produkto na sa palengke at iba pa pong pamilihan? Ginagawa po natin yan. Kagaya nung, halimbawa, bumagyo sa norte, upland vegetables yan. So, ang ginagawa natin, kumukuha naman tayo dun sa southern Luzon part, like yung Katagalugan, sila ngayon ang magsusupply. So, ginagawa natin, kung saan tinamaan, kukuha tayo dun sa makakapag-supply nung gulay na yon. No? Opo. Kanina po, Sermon, may nabanggit kayo na may mga specific na commodity na nag-stable. Halimbawa po, ang rice, ang report po ngayon, first, second, and third, puro growth po siya tsaka stabilize. In fact po, ay talagang hindi po siya nagkaroon ng contribution sa inflation. Pero meron naman pong ibang mga commodity, tulad ng isda. Pero hindi po lahat ng isda, tulad po ng karne na bumaba, at tumaas po. Malaki po ba at para sa kalaman ng ating mga tagob-subaybay, ano po ang mga kadahilan ng nasa likod nito? At ito po ba'y normal, especially ngayong time po nitong season natin? Ang talagang hindi normal sa atin ngayon ay yung baboy. Talagang wala tayong magagawa. Gawa po nung kakulangan ng supply ng baboy dahil nga po doon sa ASF. So, pero unti-unti naman nagre-repopulate, so nadagdagan na supply ng local, no? Tapos bukod nga doon, hindi tayo nagkaroon ng counting importation lang Pang-augment. pang-augment Yan. lang. At saka napakaliit namang porsyento po. No? So kagaya po nito, kaya mapapansin nyo, ito po yung sa pigi, kasim, no? Makikita nyo dito, kinukumpare lang natin yung frozen pork at saka yung fresh. Makikita nyo, ang laki ng diferensya. No? Tama. Kasi mas mura yung pagkakakuha kasi ng frozen pork. Tama. No? Ito yung imported, yung frozen pork imported. Nakikita nyo dyan, naglalaro lang, 210 lang.
Ang pinakamababa niya, 210. Pero pagdating po sa local, wala kang magagawa dahil nga po nagkulang ang supply. So, medyo mas mataas siya, 290. Sir Mon, kumusta naman po ang kadiwa ni Ani at Kita? Pwede po bang mabigyan niyo po ng mga pa-update ang kung ilan na po ang meron po tayo ngayon at ilang pong komunidad ang natulungan nito at saka interesado rin po ang ating mga mamamayan. Gaano na daw po karami ang sales nito in total? Ang kadiwa po, ang pinakamarami natin sa Metro Manila. So, nationwide po, ito nakalagay sa screen, no? So, natulungan na niya mga more than 5 million households, no? Nationwide. At ang maganda po nito, yung nagpa-participate, kasi yung gusto nga natin sa kadiwa, mismong yung producer, yung mga farmer, Fisher Folk, Association, Cooperative, sila nagdadala ng kanilang produkto. So, nabawasan ang layer mo. Mga 492 na yung ating, marami na po, marami. Tapos yung tinatawag po diyang AFM, ang haba ng acronym, ayun yung mga micro enterprises, no? So, at tinutulungan natin, micro enterprises, at saka yung mga cooperative association. Sa Metro Manila po, ang kadiwa natin, meron tayong regular na 35 outlets. Weekly selling po yun, no? Tapos ang daily, may 8 tayong regular daily. 215 po sa kapuluan, no, sa buong Pilipinas. Ngayon, ito palang, Yusek, ito yung sasabihin, baka, kasi po ito nakasalalay sa partisipasyon ng LGU. Tama po. Pagka ang LGU po ay nakipag-ugnayan sa amin, sila po kasi ang magbibigay ng pwesto, kung saan dapat ilagay yung kadiwa, at iba pa. Pero isang pang magandang balita dito sa kadiwa, kahit po yung mga malls, no, yung private sector, Tama po. ay nakipag-ugnayan sa amin at inalaw kami na makapagtinda yung ating mga FCAs. So, that includes the major malls, no? Yung kagaya ng Robinson, yun yung pinakahuli, Robinson. Sa Eastwood, meron na rin na kadiwa. No? Tapos doon sa mga Petron stations, meron na rin. So, dumami na po Yung talaga. sales po niya, Sir Mon, kumusta daw po at medyo Ang interesado? sales po natin, so sa ngayon, total po 8 billion na. So malaki. Wow, malaki po. Since nag-start tayo. Ang retail, yung 8 billion kasama po yung sa inyo po yun, Yosek. Yung Kadiwa Express. Yung Kadiwa Express, yung syempre. pagtulog doon sa pagdala ng Iyan po ang tinatawag nating the whole of the government and nation approach. Po. Kay Yosek yan. Hindi po, malaki buong contribution. Pilipino. Siya may pakulo dyan. Sir Mon, Ngayon, yung iba, yung retail, malaki na rin yan. Kasi retail, almost 1 billion 1 billion na. So, malaki na po yan. Sir Mon, dito mo po makikita na talagang kapaki-pakinabang ang kadiwa ni Ani at Kita kasi may enhanced na po kayo na kadiwa ni Ani at Kita. Ito po'y grant. Kumusta naman daw po ang implementasyon nito at saka po ilan na po ang naka-avail at namomonitor daw po ba natin kung nagagamit po ito ng tama, Sir Mon? Yung nakita kasi natin, itong nangyari sa pandemic, di ba naging mahirap ang pagdala ng mga produkto dito sa urban cities. No? So nakita natin, ang isang pinakamalaking bottleneck is logistics. No? So naggawa po tayo sa department ng isang capacity building program, magbibigay ng financial grant sa mga FCAs para makabili sila nung kinakailangan nila. Ayun. Kagaya po niyan, may mga Okay. reefer van, mga delivery trucks, no? So, sa ngayon, ayan, ang nakalagay po, 194 na cooperatives ang ating natulungan. 52 na yung LGUs, yung nabigyan. Kasi pwedeng FCA, Opo. Ang tawag po namin doon sa Farmer Cooperatives and Association, FCA. Yes. Yan ang tawag na DA dyan. So, 194 na ang natulungan natin. Small grants lang yan. Yusek, alam ba, yung bibili ka ng isang truck. Yun lang yung cost. No? Ang sinasabi nga po natin, ang mga maliliit, dyan nagsisimulang malalaki at nagiging pong igniter. Ibig sabihin, nagsisindi para mag-improve po tayo. At saka napakalaking bagay pala sa kanila yun.
marami kaming doon sa pag-monitor nga, marami talaga nagpasalamat na farmer fisher. Kasi nagagamit po nila sa pag-assembly. Yung pag-assemble nung products, kasi isang ang bagay yun. Kasi kung hindi nila kayang i-assemble yan, talagang pupuntahan sila ng mga yung mga Sermon, natatandaan ahente. ko po nung mag-umpisa po yung pandemya nung Marso at immediately binuo po yung task force na to. Ang gusto natin ay continuous production and productivity, movement and mobility, price stability and accessibility, and lastly, with nutritional content. At napaka-vital po ang nag-contribute po ng Kadiwa Yan at Kita. Palagay po natin, hindi naman po matatapos sa taong ito at maging next year yung total na ma-address natin ng pandemya. So mananatili po ang Kadiwa Yan at Kita rito. So moving forward po, ano po ang plano natin para sa Kadiwa ng Anat Kita for next year? Meron pa po bang projects na nasa pipeline? At para sa expansion naman po ng Kadiwa ng Anat Kita, hanggat po tayo mapunta sa normal po natin. Hanggang next year po, nag-request tayo ng budget Wow. support dito. Tsaka ang magandang balita, Yosek, mismo yung congressman ang nagsabi sa atin na bakit hindi nyo, bakit to Kadiwa? Walang additional budget. Di may naririnig nga ako, sermon baka isa batas na yan para institutional na. Di ba? Mas maganda. Oo. Kasi nga, ito yung nagiging mas efficient yung food supply chain. Correct Kaya po. maganda. Nakikinabang both ends po. Kasi yung nakikinabang yung producers, small producers, nakikinabang din yung consumers Yes po. dahil mas mababa ang presyo. Sermon, pasisiyahan po natin at bibigyan daan naman ang mga katanungan ng ating mga kapatid sa media po. Okay po. Bagamat yung isa po yung mga iba na-cover na ni Sermon kanina, medyo papasadahan po natin. Magmula po kay John Enriquez ng DCAS. Sabi po niya, Christmas is coming, price of fruits will surely rise. Can we do something about it, Sermon? Usual yung pagdating ng Disyembre, may konting, pag tinignan mo yung graph, kahit ng 2020 Tama. or 2019, talagang pagdating ng Disyembre, gumagano yun. So, ang gagawin lang natin, pipigilan natin yung hindi sobra ang pagpalo ng presyo. So, ang gagawin natin, pagpapatuloy natin yung Kadiwa, yung mobilization, tutulungan natin na makarating dito sa merkado. Tama. Yung mas murang commodity. Actually, Sermon, malaking pasasalamat din po natin sa mga ibang ahensya tulad po ng customs. Yung pong declogging at pagpapabilis po, the ease of doing business ng pag-i-import, lalo na po yung inaangkat nating mga prutas, malaki pong bagay yung congestion na gawa na po nila na nakakapagpataas po sa presyo kung minsan. Pangalawa po, sa mga kababayan naman natin, hindi po natin sinasabing wag po nating kakainin yung ibang mga prutas, pero tangkilikin din po natin yung mga native nating prutas. Masarap din naman po yan. At kung bilog-bilog ang hinahanap, marami rin tayong bilog na prutas, no, Sermon? Huwag laging apple. Yon ang sinasabi natin, di ba? May marami tayong prutas. Sermon, si Ka Annabel Surara po ng DCEC. Okay po. May kakulangan po ba daw na supply ng sibuyas? Sobra daw pong mahal sa ilang pamilihan. Ano po ang plano ng Kadiwa ni Anat Kita ngayong patapos na pong taon at maluwag na naman po daw ang movements ng tao? Maibabalik ba uli ba daw sa mga gasoline stations at barangay ang Kadiwa ni Anat Kita? Yung pagbabalik sa gasoline station, yun nga, depende yun sa kung papayag pa ang Petron. Sa ngayon, pumapayag pa sila yung mga gasoline station. So, wala tayong problema doon dahil suportado talaga tayo ng private sector na ipagpatuloy. Kasi nakikita nga nila, nakakatulong sa mga tao na nagkakaroon ng additional outlets. Yung sa onion po, kayo po may alam niyan. Dahil yung onion, hawak ng, Apo. ng operations yun. Of course po, patuloy po nating, sabi nga ni Secretary, the seizure of the program is already the indicator that it is already successful. Ibig sabihin, hanggat kailangan po siya, hanggat po kinakailangan po natin gamitin, ay nandiyan lang po siya. Hanggang po mabalik tayo sa normal. Kanina po, Sermon, nabanggit din po yung mga gulay, specifically interesado ang mga Pilipino, pang pakbit at saka pang chapsoy. Kumusta raw po ang kalagayan ngayon sa presyo at saka supply po? Wala po problema doon. Yung pinakita nga namin. Yung epekto ng bagyo, nakaraang bagyo, yung
may supply na tayo, kaya makikita mo sa presyo, bumaba na Ay, talaga. Sir Mon, sususugang ko po yung sinabi nyo. Sa pagpunta po namin ng Kalihim, pareho po sa bandang Pampanga at saka po sa bandang Batangas, pareho pong nagsusupply ng gulay. Yun nga pong pinuntahan ni Sek. Ako po mismo bumili mababa ang palaya, upo, patola, kalabasa. In fact po, pati sitaw, nadamay na rin po mababa. Kanya po ang hamon natin ngayon, dahil malaki po ang produksyon at marami ang ating supply, ay i-linkage po natin o relink up sa mga market po natin para naman pumatulungan natin ng mga producer. Yun nga po yung atin sa DA, binabalansin natin eh. Yung dapat yung ating producer, maganda rin yung presyo nila. Kasi pag hindi maganda ang presyo, edi Mukha paano pong sila interesado kikita? lang po ang isang kapanayan po natin galing sa Facebook. Ilan na daw po ang naging partner merchant natin naman? Maganda rin pong katanungan. Yung suppliers, yun yung merchant. Yes, Yun yung nakalagay. Yun yung total. Yung nakalagay Kanina po ay nasagot na ni Sermon yung ilan ang nabiyan sa Enhanced Kadiwan yan at kita. Magkano mari, nasagot na po to. Sabi po, baka raw daw po may ballpark figure, ilan na daw po ang reefer bonds ang naibagi natin sa ating mga Farmers Association. Doon sa FCA, hati sila eh. Hati yung reefer bond. Siguro mga 40% nun ang reefer bond. 60% yung ordinary trucks. Tama po. So kung ilan yung number ng FCAs din, yun, ganun karami ang truck na naibigay na natin. At ang huli po sa dalawang katanungan, panghuling dalawang katanungan, may plano po bang maglagay ng SRP para sa pangunahing gulay sa bansa? Ano po yan? Pinag-aaralan ngayon kasi nagkaroon kami ng consultation sa stakeholders po nung Tuesday lang. So, isa sa pag-aaralan ngayon at iahayag natin sa National Price Coordinating Council kung ano resulta. Sa ngayon, binabantayan namin tapos nakikipag-ugnayan kami sa stakeholders. Pag sinabi po namin stakeholders, ang kinakausap namin, multi-sector. Tama. Producer, yung nagbibiyahe, yung nagdadala, up to retailers dito sa mga palengke. Kasi kailangan kakausapin mo sila lahat. Kasi sila lahat yung involved. Pagdating sa presyo kasi po, hindi isa lang ang player mo eh. Marami sila along the chain. Alam nyo po, dahil po alam naman natin na hindi pa po tayo normal at tayo pa po na-challenge sa pandemya, ang isa po sa magandang ini-implementa ng ating departamento ngayon ay yung RFFA. Ito po yung financial assistance natin para sa mga rice farmers na nagtitil ng 2 hectares and below. Sa kasalukuyan po, yung excess tariff na nalikom para sa taong nakaraan, 2 taon po, ay atin pong pinapamahagi ngayon at mahigit na 1.5, 1.6 million farmers po ang ating pinamamahagian ng 5,000 pesos po. So ito po ngayon ay iniikutan ng ating mahal na kalihim. Salit-salitan po kami, kasama po si Asek Arnel din po at iba pong mga opisyalis natin. With the end in mind na ito po'y makatulong. Ito po ay unconditional. Ibig sabihin, gamitin po nila sa anumang parang makakatulong sa kanila at sa kanilang pamilya. At syempre po, hindi po to babayaran, hindi po to pautang, ayuda po to, at wala po tong bawas buong buo po to. Ngayon, sana po sa Senado naman po ngayon at Kongreso, pinag-uusapan din po yung fuel subsidy ibibigay po dahil po sa patuloy na pagtaas po ng krudo, ng gasolina, na malaki po ang nagiging contribution yan sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilang agrikultura, ay mukha pong meron din po tayong pinag-uusapan. Yes po, so maganda po yan na ang layunin po ng ating kalihim ng departamento, bago po matapos ang taon na to ay mapamahagi po yung benepisyo po ng RFFA po natin. At sa ngayon po, may excess tariff na po sa 2021 at ito rin po ay ating ipamimigay bilang ayuda po. Okay po. So, naku po, sabi nga po palagi ng ating si Asek Noel, para sa mga maganda at mahabang importanteng talakayan, napakaikli po ng oras pero talaga pong dapat tayo magtatapos. So amin pong pagtatapos, muli po kaming nagpapaalala
sa lahat na dapat po ay tuloy-tuloy po ang daloy ng pagkain at iba pang essential inputs para pa sa food production. Tayo po ay mga frontliner, mga agricultural, what they call workforce at saka po yung mga related. Sa patuloy po nating pagharap sa ating pong pandemya, sa hamon, magtulungan po tayo. At para makasigurado po sa delivery ng mga pagkain at iba pang agri-products po mula sa production center hanggang sa pamilihan. Magkaisa po tayong lahat para sa buong sambayanan na magkaroon ng access sa sapat na ligtas na pagkain sa tuwina. Sermon, syempre po nananabik din po ang ating kapanayam na ano po ang inyo pong muling mensahe para sa ating mga nanonood at nakikinig po. Ang huli ko pong mensahe ay commercial. Magkakaroon po kami ng online trade fair para sa gulay. Ayun sa November 19, no? Ayan. So, inimbita po namin dito marami na supplier, na mga kooperatiba. Yan po. So, kung gusto niyo po mag-login, pumunta kayo doon sa aming Facebook page, yung Agri-Amas, no? Mag-register kayo dyan para makasali kayo. Pwede kayo mag-negotiate dyan, may market matching dyan. Pag nagustuhan yung presyo, magkakasundo kayo, no? Yan, diretso nyo na makakaugnayan yung mismong nagdi-deliver sa mga kadiwa outlets natin. Kita-kita po tayo sa Biyernes, sa November 19 po. Online trade fair po namin para sa mga gulay. Okay po, ang ating pong next distribution po ng RFFA sa kasalukuyan po ay tumulak po sa Bicol region ang ating pong kalihim. So may mga nakaschedule din po siya sa iba't ibang region. Bagamat whether po pasyalan o hindi po ay simultaneous naman pong pagdidistribute natin. So mulit-muli po, syempre po nagpapasalamat po tayo sa ating mga partners, local government units, na patuloy na nakikipag-isa po sa amin para kamtan ang maunlad na agrikultura para sa lahat. Sa lahat po ng ating mga bayani, ang mga magsasaka at mangingisda ng bansa, gayon din po ang iba pang mga food production partners ng pamahalaan na katuwang sa pagpapasiguro po natin na may sapat at abot kaya po tayong ligtas na pagkain para po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre po, gayon din po ang aming taus-pusong pagpapasalamat sa lahat ng miyembro ng 1DA family. Ipagpapatuloy po natin ang sama-samang pagkilos tungo sa isang food secure and resilient Philippines with empower and prosperous farmers and peacer folks. Wala po tayo rito kung di po tayo binigyan ng pagkakataon ng Radio TV Malacanang, PTV4, PCOO, siyempre po kay Boss Martin Andanar po, ang ating pong boss. Radyo Pilipinas at higit sa lahat, salamat sa pagkakataong ibinigay po ninyo sa DA at sa Task Group on Food Security. Boss Martin, ay sana po ay hanggang pong next year patuloy po nating magagawa tong modalidad na to. Pakiusap po ay visit po ninyo ang ating da.gov.ph website, like our official Facebook page, Department of Agriculture Philippines. And send us a tweet through the official Twitter po natin account at Manong Willie. Para po sa mga past presser po natin ay nanais nyong muling panoorin. Baka po natuwa po kayo dun sa mga na-discuss po natin ni Sermon at gusto nyo pong balikan o rebisahin at iba po pong mga videos ukol sa agrikultura, please visit our subscribe to the Ani and Kita channel of the Department of Agriculture. Hanggang sa muli po. Okay po, in behalf po of course ni Secretary William Doliente Dar. Siyempre po, ang walang kakupas-kupas, ang poging si Asek Noel Reyes po. At ito po ang inyong pong nalingkod. Kasama po of course si Director Moniedra, si Yusek Ariel Kayanan. Of course po, wishing everyone a good afternoon. Please stay safe and healthy. Mag-iingat po tayong palagi. Thank you very much po.